Yun mga par, dito na kami. Hindi yun. Dito na kami mga par, naglalakad lang kayo pabalik. So yung sakyan namin yung bus mga par, hindi hinto dun sa tapat namin. So lakad pabalik to. Hindi. What? Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Oh, what's up mga par? Welcome back to my channel again. Monday. Pasok ulit tayo mga par, no? Kape. Starbucks na ano mga par, cup. Okay, tabi pa natin, bigyan natin kape. So ayun, dito mga par, no, wala pa ring snow. Zero na yung ano, temperature. Medyo malamig. Pero ayun, nakahanda tayo. Medyo makapal. Yan, meron tayong doble sa loob mga par, no? So yun, nakita ko nga, no, sa Facebook ngayon, sa TikTok, sa ibang province, no, Edmonton, sa Alberta, sa Calgary, grabe ng kapal ng snow mga par. Talagang yung mga sasakyan nila, no, iba na yung ano, yellow. So yun, yung pinsan ko sa Edmonton, no, sa Edmonton, Alberta, no, shoutout kay Jay Salvador. Mag-iingat palagi, Matso, mag-iingat palagi sa biyahe. Kasi yun, ang kakapal ng snow pala sa inyo dyan, no. Ingat lang palagi sa biyahe. And yung kaibigan natin, no, Crystal and Marvin, ingat din sa biyahe. Lalo na si Marvin, malayo din yung biyahe niya, papunta doon sa trabaho niya, saka umuwi. Nakita ko yung winashing na yung ano, sasakyan nila, grabe talaga, kapal din ng yelo. Saka yung kaya, no, pinsan ko kay Jay Salvador, inanuhan din ng yelo yung sasakyan, talagang ang kapal, no? Kikita mo. Saka yun nga, yung mga nagpo-post, mga naglalakad mga par, talagang ano, kapal ng yelo, lakas pa ng hangin. Siguro malamig na malamig din yun. Yun, ingat-ingat lang mga par, no, sa ating mga kababayan na nasa probinsya, no. And may mga sinasagupang mga ano ngayon mga yelo, mga snow, makapal mga par. So ayun, ingat-ingat lang tayo. And dito sa Toronto wala pa naman, pero siguro next week o ngayong week magkakaroon din daw. So yun, struggle na rin tayo nyan. Lalong lalo na tayo mga par, walang sasakyan, maglalakad lang sa bus. So ay ganun talaga, talagang gawa na natin ng paraan kung paano tayo makasurvive mga par, no. Sabi ko nga nung una pa, makapag-adjust tayo dyan. Hindi pwedeng hindi. Kasi siyempre trabaho tayo, And yan mga par, maraming salamat sa pumunta pala nung birthday ko, no, ng Sabado. Shoutout kina Michael Ariske and family, no. Manager Renier and Ate Lubim, shoutout. And of course Sir Ali and Donya Mirian. And yun, pumunta rin saglit si kaibigan natin si Jepoy. Yun, shoutout. Kahit busy sa trabaho, napadaan din ng
ilang oras lang mga par, no? So yun, yun. Yun nga sabi ko, unang birthday natin dito sa Canada, no? +1. So thank you Lord. Yo, what's up mga par, pauwi na tayo. And dito ulit tayo sa Shepherd Young. Medyo malamig na mga par, hindi na pwede yung t-shirt na lang, lagang jacket na tsaka makulimlim mo. So yun, tayo magsusundo kayo tayo ngayon mga par, no? Kasi kung mga gagawin si Mrs. na assignment siguro sa school, so sunduin natin si Inday ngayon. Siyempre bibili tayo ng tinapay kasi maghahanap yun. At tayo nagsusundo mga par, gusto niya lagi may pagkain pag ano, pag ako nagsundo bilhan na natin ng tinapay. Ano ba naman tinapay, masaya na. So yun mga par, dito na kami sa bus stop. Hinintay na namin yung bus na sundo ko na si Inday. Yun, nila ko daw Tim Horton pizza mga par, no? Yung flatbread pizza ng Tim Horton. So ayan, malamig na mga par talaga. Sakit na sa ulo pag hindi ka nag ano, ganito. Ano na, mahapdi na, medyo mahapdi na. Malabas yung kamay mo. Umpisa na mga par. Ayun, sabi ko nga mas maswerte pa rin kami rito sa Toronto, no? Kasi ano pa, wala pang ice yung sa mga probinsya, kapal na. So, talagang hirap mga par, no? Talagang ganun talaga, wala pa. So hindi rin natin masasabi, baka doon yung tayo mapunta mga par, no? Ayun, enjoy lang natin na nandito tayo sa Toronto, no? Baka balang araw yung makalipat din tayo doon sa lugar na yan, no? Na malamig. Ayan, tayo naman mga par, no? Flexible naman tayo kahit saan tayo, kung saan tayo makakuha ng ating status sa mas maganda para sa atin, doon tayo. Huwag muna tayo mamili kung saan lugar tayo. Although maganda dito sa Toronto mga par, problema ko hindi ka naman mabibigyan ng papel dito mga par. Hindi ka pwedeng mag-apply ng PR, so talagang lilipat ka mga par. So para sa amin, may option talaga namin yun. Pagka talagang maramdaman namin o makita namin na talagang mahirapan kami rito, so talagang lilipat kami mga par. So yun lang. Good luck, no, sa makatira sa mga probinsya, no, gaya ng Calgary, Saskatchewan, Edmonton, no? Talagang malalamig, no? Kita ko na sa ano, talagang kapal na ng snow. So ingat-ingat lang mga par. Siyempre laban pa rin, laban na tayo. Ayun, magpasalamat ako sa lahat ng nanood ng aking vlog, no? Ang aking birthday vlog. Sa lahat din ng nag-comments at bumati mga par, maraming salamat. So yun, siyempre kay Lord, thank you, +1 ulit. And ang ganda ng pa-birthday niya mga par, no? Dito na sa Canada, sumusubok ng panibagong journey mga par. So yun, pagsisikapan na natin, pag-iigihan mga par para makapag-stay. And siyempre maraming salamat din sa ating mga kaibigan, no, na pumunta nung Sabado. Yun mga par, no, may share ko lang pala na na-promote pala tayo, no? Nung Friday pa to, nakaraan pa. Ngayon ko lang i-share. Yun nga, kinausap ako nung supervisor namin. Ang sabi niya, ipopromote ako ng machine operator class B. So class B ang tawag doon mga par, no? Simula sa ano ako, yung position ko is general labor lang mga par, no? Nung pagpasok ko. So after 5 months, almost 6 months, na regular ako, tapos promote na nila ako ng machine operator na class 3. So meron dong category mga par ng sweldo, may dalawa. Ewan ko lang kung nasaan ako doon, kasi simula sa ano, no, sa pinakamababang sweldo, yung minimum dito, meron pang mas mataas, tapos may yung pinakamataas ako. So siguro sa pangalawa ako mga par, no, tataas ang sweldo natin ng konti. So malaking tulong na rin yun mga par.
tumaas din yung ating income kahit konti, no? So yan, maraming salamat at na-promote tayo. And syempre nagpapasalamat tayo sa ating company, no? And tuloy-tuloy rin ang ating trabaho doon. And yun, nagbunga rin ang ating pagtsatsaga, no, ng 5 buwan mahigit. So sana tuloy-tuloy mga par, no? So hindi rin din masabi kung makapag-stay tayo doon na matagal. Syempre depende rin yan mga par kung saan tayo mas sa ngayon kasi mas kailangan natin na kumita ng medyo malaki kasi nga dahil marami tayong binabayaran din mga par, no? And pero yung trabaho ko mga par is ano yun, tuloy-tuloy din yun mga par. Maganda rin yung kumpanya ko kasi tuloy-tuloy yung mga par. Hindi siya ganong kalaki ang sweldo pero at least tuloy-tuloy, no? Hindi ka mababakante, hindi nagli-lay off yun mga par yung company ko. Sa ngayon kasi mga par, no, dahil bago tayo, ang kailangan lang kasi natin experience mga par, no? Tulad ko kasi ang experience ko talaga is sa pagluluto mga par, no? Wala pa naman ako mahanap talaga na trabaho na ganun. So yan, sabi ko nga noong una pa lang, hindi tayo pwedeng mamili ng trabaho mga par kung saan tayo kumikita at tuloy-tuloy, doon muna tayo mga par, no? And kaya naman pag-aralan, basta tiyaga lang, yung sipag mga par, meron na tayo nun, eh. So yun ang pinakalamang natin, sipag at tiyaga natin meron na mga par. So yun, hintayin na natin yung panahon na dumating na yung gusto nating trabaho makuha natin, no? So sa ngayon wala pa naman, so dito muna tayo. So, pag-anuhan muna natin, at least kumikita mga par. Isa tumambay tayo sa bahay na, diba, naghahanap tayo ng magandang trabaho na gusto natin, nakatambay naman tayo ng matagal, so wala rin mga par. So yun, sa Canada ganun talaga. Wag lang mamili ng trabaho mga par, marami tayong makukuha ng trabaho, no? So kung saan tayo kumikita muna at samantala tsagaan muna natin. And pagdating naman ng panahon mga par, pag tumatagal-tagal ka rito, marami ka na makikilala, marami ka ng kaibigan, marami nang mag-refer, magre-recommenda sa'yo. So makakakuha ka rin ng trabaho gusto mo mga par, sa experience na yung experience ko sa Pilipinas, no? So yun nga ang sabi ko, hindi mo na tayo mamili, talagang ganun ang buhay, no? Kasi pag namili ka mga parang trabaho, naghintay ka, talagang maubusan ka, no? And ang mga bayarin mo dito ay tuloy-tuloy, no? So yun, pwede mo gawin yun mga par, no? Mamili ka, pero kailangan marami kang pera, marami kang pondo na sa bangko mo na pantustos doon sa pagtambay mo ng matagal, no? Kunwari, tatambay ka ng 2 buwan, wala kang trabaho ng 2 buwan mga par, yung 2 buwan na yan ang bills mo tuloy-tuloy, no? Gaya ng mga cellphone, mga internet mo, kung ano pang kinuha mo, no? Dito sa kanila, pagkain, syempre yung hydro mo, yung tubig, upa ng bahay mga par, marami kang babayaran. So yun nga, sabi ko, kung marami kang pera, pwede naman mamili ka ng trabaho, maghanap ka kung saan mo gusto. Pero tulad namin mga par na talagang walang pondo, no? Para sa ganyan, talagang tiyaga mga par. Sanay naman tayo dyan tayo nakakalamang, no? Yung sipag at tiyaga na din mga par. So tayo, hindi tayo namimili ng trabaho sa legal dito sa Canada. Papasukin natin yan mga par. And dito naman sa Canada mga par, kung hindi ka lang talaga maluho, lalo sa mga material na bagay, yung mga cellphone, kung ano-ano pa mga par, kahit minimum yung sweldo mo mga par is talagang sapat naman, no? Sa pangangailangan, hindi man siya ganong nakakano, pero nakakasapat mga par, lalo na yung pagdalawa yung trabaho mo, mayroon pang part-time. So mas maganda din. Maraming Pilipinong gumawa na may 3 trabaho pa nga, no? So yun, bilib na bilib ako doon mga par, no, sa ginagawa nila. So yun, sa akin, naghahanap din ako ng pangalawang trabaho mga par, no? Part-time ko sana sa Sabado. So hanggang ngayon wala pa naman. So enjoyin muna natin tong moment na to mga par, no? Pero gusto kong mag part-time lang ng Sabado mga par, yung Linggo kasi ilalaan ko na yun sa pamilya ko. So
Yun, although kailangan natin kumita ng pera mga par, no? Pero kailangan din natin balansehin, no? Kasi pag puro trabaho na rin tayo mga par, wala na tayong panahon sa ating pamilya, no? Kaya nakakalimutan natin yung obligasyon natin, no? Tulad ko, may obligasyon ako sa aking anak na samahan siya, magbanding kami, pati sa aking asawa mga par, no? So minsan sobra nating paghahanap ng pera, no? Gusto nating kumita ng malaki, nawawala na tayo ng panahon, no? Nawawala na tayo ng oras sa ating pamilya, no? Yung iba hindi na nagkikita mga par, no? Kakasalisin na lang sila, no? Nasa sa kanila naman yun, nasa sa inyo naman yung mga par, no? Kung ganyan ang diskarte, kung kailangan talaga taste muna. Pero sa ano namin mga par, ano naman, kaya naman kahit Sabado lang. Gusto ko lang magtrabaho ng Sabado mga par, kasi parang pag nakapahinga kasi ako ng 2 araw, parang parang palagay ko nakakatamad na. Gusto ko magtrabaho ng Sabado para Linggo pahinga, Lunes pasok ulit, kahit may 1 araw lang pahinga mga par. Kasi hanggang alas 3 lang naman yung trabaho ko ng weekdays. Tapos uwi na ako, makapagpahinga ako buong gabi. So yun, di ba? Kaya nga sabi ko, hindi rin maganda yung para sa akin mga par, no, na buong week ka magtatrabaho, kasi yan, mawawala na ako ng oras sa pamilya ko. Para sa akin lang yun mga par, no? And gusto kong makasama sila, lalo na yung anak ko maliit pa. Gusto ko makipag-bonding sa kanya, samahan siya kung gusto niya mag-park, gusto niya mag-swimming, gusto niya maglaro. So, meron tayong oras pa na ibibigay sa kanya mga par. So, yun mga par, dito na kami. Anday oh. Dito na kami mga par, naglalakad lang way pabalik. So yung sakyan namin yung bus mga par, hindi hinto doon sa tapat namin. So lakad pabalik to. Anday. What? So ayan mga par, no? Malapit na kami sa bahay, no? Maraming salamat. Yun, sa promotion natin, no? Maraming salamat at nabigyan tayo. Yun, siguro mga par, dito ko muna tatapusin ang aking vlog.